iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ikaw ba'y mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam kung sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Sa salita ng Diyos binabahagi nila, upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaalaman natin ay nadaragdagan sa araw-araw nating napapakinggan. Di lang yan dito ay may kasiyahan, kalungkutan ay iyong malilimutan. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay biligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. iRadio, mga host ay nakakamangha, talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Marami ang nakaabang, di ba nag-uumpisa? Kasiyahan ay talagang nakakamangha. Ang lahat ay masaya kapag nagkita-kita, kapatid ang turingan sa bawat isa. Dito ay talagang talented ang lahat, papakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na, upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio marami kang matututunan, salita ng Diyos tiyak mo malalaman. Mula sa mga pastor na nagpupugian, maging sa mga pastor na nagagandahan. Araw-araw dito ay may kaganapan, lagi lang happy at walang iyakan. Minsan ay meron ding mga asaran, ang lahat ay game makipagkulitan. Mga host, aba hindi magpapakabog, Ma'am Shi ang nag-iisang machong host. Siyempre si Ma'am Shi na palaging pretty, dahil ang tawa niya ay talagang nakaka-energy. Meron pa si Doc SP na very bright, panitaktakan niya ay talagang mapapa-alright. Lahat ng yan dito lamang matatagpuan, kaya't wala nang iba pang dapat puntahan. Dito lang yan sa iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. 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 Hallelujah. Good morning, everyone. Amazing people of God. Would you stand with us this morning as we praise the name of our Lord? Come on. Clap your hands for God. Exodus 20:25 says, worship the Lord your God, and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you, and none will miscarry or be barren in your land, and I will give you full lifespan. Today we believe nothing is impossible with the Lord. Amen. Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge. No other name like Jesus. No power can stand.
Ayan. All things are possible. All things are possible. Good morning sa inyong lahat. Happy Friday. Friday, ang bilis ng panahon. Kalahati na ng ng January. Welcome po sa iRadio. January 16 na ba? 16. 16. Ayan, talaga naman. Kay Tulin, ilang araw na lang, Pasko na naman. Yes. Today, mga kasama po natin, Pastora Maridette Bermeo. Ganda ng topic mo ngayon. Mamaya, pag-usapan natin yan. Ma'am, si bumati ka muna. Okay. Maganda po tayo lahat. Welcome sa Thursday edition of iRadio Live. Friday na sa kanila. Friday na dyan. Happy weekend sa inyo lahat. I hope everyone is doing good. Nakapag-breakfast na ba kayo? Kami hindi pa. Ayun. Kami hindi pa kasi nag-dinner na kami. Bukas pa yung breakfast. Bukas pa yung breakfast namin. O, diba? Tingnan yung hair ko, parang bagong gupit. Nilagay ko lang yan sa gilid. Ganyan yan eh. Ganyan ano. Siyempre, alam na this. Hindi nag-shampoo pa ang mamshi, kaya nilagay yan sa gilid. O, diba? Kala mo, bagong gupit. Hindi yan. Nilagay ko lang yan dito sa... Bagong gising pa yan. Hindi ako nagpagupit. Ayan, nilagay ko lang sa gilid. Ate B, is that you? Ay, I love you, Lucky. Ay. Ayan, thank you so much. Grabe sila, oh. Nasaan ang panyo mo, Ate B? Eto na lang. It's a peg. Ito ay panloob ko. It's a peg. Nilagyan ko lang sa loob. Kala Nakapambaya ko, pinatong ko na lang to, oh, di ba? Obvious ko ba? totoo. Hindi, super lamig kasi ngayon. Malamig eh. Kahit siya nga sumiksik ng sulok ng bahay, napakaginaw. Oh, di ba? The whole week po ay nasa Malamig eh. -1 Celsius. -1? -1 Celsius yun. Bali nasa bandang ilan yun? 43, gano'n. Ang ating temperature sa Fahrenheit naman. Yeah, Okay. Malamig. Malamig. Kaya, Malamig. nakakainis maligo. Oh. Uy, kayo lang. Ako masarap maligo basta ganitong ano. Hindi, naliligo ako pag naligo ako di. Dahan-dahan yan. Pagtapat ko sa mainit talaga. Parang ayaw mo na umalis doon. Uy, ano sabi? Ma'am, si Parang new haircut. Ginanyan ko lang yan. Ano, hindi Ayan. ko maintindihan yung Parang new haircut. katawam agak Ate V, yan. Ma'am, si Parmita. Parmita, katawan. Ag katawa ak mo at lata. Nga, ag may sa. Talaga naman. Una, ag katawa ka lata. Awa mati problema ta. Parang ganun na. Ay, nako. Bumati na ta. Ayan. Hello everyone. Medyo Good morning, guys. napatulog ako ngayong hapon. Magandang gabi, LA. Yang. Pata. Magandang gabi, LA. Ayan, isang malamig. Si Mary Grace naliligo lang daw pag nasa mood. Ay, ala. Eh, wala siya sa mood lagi. Huwag kang didikit sa akin. Iuhulog kita dyan. Okay. Nyamatan. Ay. Ate V, yes. Is that you? This is me. Ayan, good morning, Mary Gillette Rodella. Una sa lista, Mary Grace. At Rachel Joy Kabigti. Bonate, Mary Grace, Mel Cruz, Maria Estela Hamurabo, Manila Agustin, Hello. Ding Pasco from Dubai. Hello, sis. Lejana Rosalinda, Kumaring Beautiful, Jan Nunez, Bernard Manal. Nag-birthday yata yung inaanak natin dyan. Sino? Yung anak nila, yung inaanak natin. Ayan, Rejoice Orfilia, Rejoice. Glenda May, Wala na pong February. Next month, March na po tayo. Odette Perez. Tandaan po niyan. Ayan. Next month, March na po. I-skipin natin yung Lala February. Carmina. Bali, 10 months na lang. Pasko na. Ayan. Ayan.
Naliligo lang pag aalis kaya safe naman nakakabit ako. Aray? Sa loob ng bahay. Okay, Pastora Marivic Lejano Cruz. Pastora Placer Cordero. Pastor Marivic. Aba. Aba, tatlo magkakasunod na pastors. Apat. Ah? Pastora Ellen Gonzalez. Bingo. Pastora Mary Jane Saboy Omni. Ayun, no? Ayan. Ann M.G. Maridet. Ayan. Elaine Gonzalez. Ayan. Hello, Elaine. Pastor Kiko Gonzalez. Oh, yun. Pastor, Ayan. pastor din yun. Oh. Okay, sino pa ba? Pastora Ellen Gonzalez. Sinabi mo na yun. Hindi pa. Ay, oo nga pala. Ah. Ayan. Sino pa? Baby, don't you know? Kung kayo po ay nakikinig ng iRadio sa stereo, mapipil nyo po yung ating surround system na ibino-broadcast natin over Facebook. Yan. Pastor Sammy Santos. Kaya mas may enjoy nyo po ang Pate. ating broadcast in stereo surround. Pate. Sumobra sa patay. Pate. Rod FT. Ayun. Hello, Rod. Okay, sino pa? Glenda May. Glenda May. Ang Glenda. Ang Glenda mo. Yes. Gusto ni Pastor Nasa Pilipinas si Pastor Jeff. Pastor Jeff. Tagal na siya dyan. Pag Mayroon sinasabi silang kong mission. Glenda May, tawa siya ng tawa. Sabi nila, mukhang malamig sa studio. Malamig po. Actually, mainit ng konti. Malamig. Kasi yung mga ilaw. Kaya gusto ko. Yung computer po kasi, malakas magpainit yan. Kaya, Sabi ni Pastor Kiko, ang pogi ni Popshi. patay na naman tayo. Trip niya yung iyong Mga ganyan. Susunod niya, maguhubad na ako niyan. Ayan, sino pa? Sabi ni Pastor Kiko, Ellen Gonzalez, mahal, andito ako sa Cubao. Oy, anong ginagawa mo dyan? Ha? Ayan, Sino nasa Cubao? si Pastor Kaiko. Si Pastor Kicks. Pastor Kicks na siya nga. Guys, huwag niyo nang tatawagin Pastor Kiko yan. Kasi meron na may-ari yung tatay niya mismo ang Francisco. Siya naman ngayon, Kicks na lang siya ngayon. Kasi sidekick siya ng tatay niya. J. Tristan Alejandro. Praise report, sabi ni Odette, pakinggan niyo to. Sige nga. Maganda result ng blood test ko. Normal lahat, medyo mababa lang. ang sodium. Hallelujah. Sabi lang, put more salt in your food. Thank you, Lord. Oh, Ay, you naku, see? I love you, Lord. Ayan ang mga answered praise prayer you, na. Lord. Yes. Thank you, Lord. Praise God. Ay, Isa na naman patotoo na kapag tayo We love you, nananalangin, Odette. lahat tayo, naku. We love you, Odette. Mua, chup, chup. Talagang Thank you sa mga prayers niyo po. natataranta ang kalangitan. Oh my gosh. I'm Talagang- so happy for you, my friend. Okay. Glory belongs to God. Alam mo, nung araw, di ako naniniwala sa dasal-dasal Ay, niyan. nako. Pero nung Ako'y super... nung naumpisahan ko magdasal, marami akong prayer na fulfill, na natupad. Para bang ito na yung parang lagi mong aasahan na Yes. pag may problema ka, malalapitan. Lalo pagka nagkakaroon ng answered prayer. At pag hindi naman nagkatotoo o hindi na-answer yung prayer natin, huwag tayo magsasama ng loob. Ay, oo. Dahil Ano may, lang yan? In His time. may All things. in God's time yan. Yeah. In God's time. Hindi sa time natin. Even in our decisions, even if we want this, that, that, pag ayaw naman ni Lord, wala. Wala eh. Kasi siya nakakaalam ng mangyayari sa future. Kung mamadaliin natin yan, hinog sa pilit. Ba? Yes. Baka mapahamak lang tayo. Kaya mainam yung God's time is always perfect Naku, ang time. saya-saya naman, Odette. Kaya, praise God. Makita na tayo, Odette. Kaya patuloy pa rin tayo magpe-pray. Huwag tayong give up. Yes, dire-diretso At yan. syempre, magpapasalamat tayo parati. Yan ang importante yan. Yes. Kaya don't give up. Pray always. Ano ba yun? Japan, just always pray at night. Hindi lang at night. Every day. Ayan, ang saya. Ayan. Yung Siguro mga- kailangan kong Pray lang. yung
Na? Ah, Yan, di ba? binulungan ako ni Oo, Ma'am. may alay akong sa song. Hindi, mamaya. mamimigay daw siya ng 500 Ay, pesos. ay. Uy, grabe ka. Hindi mo na. Entayin niyo lang. Yan. Aha. Diba? Hindi obvious, oh. Panloob ko. Nakapambahay lang po ako. Tapos, ay! Ano ba yan? Kulay green. Oras na. Pantulog ko to. Hindi ba ako nagbibihis? Mula pa kaninang gabi. Ay, kaninang gabi, kanina umaga. Umayos diba? ka. O, di ba? Pero hindi halata, di ba? Hindi ba halata bang hindi pa ako naliligo? What? Oh, bakit? Since this morning? Do you have a problem with that? Yes. Okay, shout out sa MF Con, Morong First Church of the Nazarene. Ayun, oh. Pastor Franz Bo. Yes. Pastor Franz, Pastor Franz. ang ating buena mano na speaker for 2025. Yes, Pastor Franz Bo, Pastor Mary Grace Bo, Yeah. Pastor Carla Carigma, Oh. Pastor Reyes Romel. Ron Reyes? Aha, hindi, Aba. Pastor Reyes Pastor Romel. Reyes. Oh. Ate Rolina, Ate Tin Camacho, Oo. Sis Ana Rivera Abaroa, Sis Majoy de Guzman, Mm. Brother David Joshua, Sis Joan Tayamora. Alam mo si Pastora Carla Carigma, may kasamaan ako sa dati sa trabaho, intern namin. I think taga San Mateo or somewhere in Rizal. Carigma ang apelyido. Carigma? Ayan, baka kamag-anak niya ito. Sounds familiar. Carigma. Ayan, nakalimutan ko na tuloy yung pangalan niya. Basta mabait na bata yun. Ano to sabi nitong si... Papsi, ganun talaga pag nagigende kahit walang ligo. Pero nagigende pa din. Maganda nga, bantot naman. Ay, excuse me, bango-bango ko ha. Oo. Ay, mga babae. Ayan, Reyes Coa Romel. Kaganyan ang amoy nyo. Ayan, Amoy good kambing mo morning. kayong Ay, didikit sa excuse me, akin. ang bango-bango ko Ang bango ko, sobra. Lumalabas yung natural na amoy. Oo nga. Ay, Amoy suka. excuse me. Amoy Bango-bango pawis. ko. Grabe. Amoy paksiw. Ang bango-bango ko. Parang kilikili ni Kasi Rejoice. ang dinner namin ay Amoy dato po. pizza. Dato puti. Pizza with pineapple. O, di ba pineapple? O, di ba? Nasobra ng pineapple. Amoy pinakurat. Pinakurat. Ayun, pang 3 araw hindi naliligo, amoy 20 pesos. Suffer yung amoy kambing, buti di naging daing. Amoy tuyo. Sabi ni Regis, nananahimik kilikili ko Ayan, sabi naman ni Pastora Ellen, Oh my kapag God. po ang daming nananalangin, pinaburan po ng Lord na ito'y sagutin. Salamat po ng madami sa lahat ng nanalangin mula sa operasyon ko hanggang sa ngayong kalagayan. Thank you po, God. Stage 1 na ang cancer. Ooh. Wow. Need ko po ng bracketer ng treatment. Ay, Thank tinanaman God. ninyo na. Hindi ako magkino. Glory to God talaga. Amazing. Salamat ay Regionatics. Naku, Ay, hindi. Praise the Lord. Sa kanyang papuri pasasalamat. Salamat. Pasalamatan natin ng Panginoon. Tayo ay bridge over troubled waters Ayan. lang. Andrew Nival. Hello, Andrew. Ang ganda ng pangalan. Andrew Nival. Okay. Hindi na po kaya amoy lang ka na kilikili ko. Sabi Ano? ni Rejoice. ha. Favorite po ni Mary Grace ngayong kabigting. Ang pinakurat, Papshi. Sabi naman ni Bing, hey, I'll see you on Mom's birthday. Aba, And Pat Boy's wedding. Aba, uuwi siya. uuwi ha? Wala mi pamasahe. God will provide. Yan. God will provide. Pag may pamasahe, uuwi ako. Oh. Kaya si Iska, laging naliligo. Kaya amoy 100 pesos. Unahan, kanina 20 pesos lang. Oh. Pag hindi ka naligo, Ngayon na...
100 pesos na ngayon. Okay. Pataas ng pataas na yun. I know. Pataas! Pababa! Reyes Kua Romel. Good morning ulit sa iyo. Sila ay from, ano nga ba pangalan ng church? MF Con, Morong First Church of the Nazarene. Tama, taga Morong. Mga morong. Yung si Karigma. Nakalimutan ko na pangalan mo. Ah. Tatang yun. Nakalimutan ko na. Nakakatuwa yan. Sino? Yung isa sa interns namin dati. Ah. Karigma. Baka ka mag-anak na to. Si Karigma. Pastora Karigma. Taga Morong. Ayan. Anyway. Ayan. Parang hindi ako nakapagdalang tubig. Mamaya kukuha ko. Ayan. Woo! Yeah. Alright. Diyan. Ay. Diyan. Tawagin na natin si Pastora Maridel. Andiyan na ba? Akala ko ano pa. Wala pa yan. Hindi Alas pa. 8 na. Pastora, are you there? Oh. Pastora. Baka nasa ano pa? Okay. Anong tawag dito? Tingnan ko yung okay. Ayan na siya. Aba, parang wala siya sa bahay nila. Diyan, tiyarara. Ayan, pastel. Pastor, mas okay pag amoy Merry Christmas, 1,000. Happy New Year, ha? Oh, Wala na naman siyang audio. Nagtaka na naman Hindi siya. mo na naman siya nilagyan ng audio. May audio siya. Pero, Ayun. Ako na naman ang may kasalanan. Pag ganun-ganun na naman siya eh. hindi na ako, madilim na naman ako. Hindi, ayos lang. Ayan. Ayan. Nandiyan ka sa bahay niya, Pastor? Siyempre. Oo. Sa ano? Hindi- Nakalimutan ko na yung itsura ng bahay niyo eh. Fireplace. Sa Naman fireplace. Ah. Hindi, mukha lang siyang fireplace. Ay, ganun pero ba? walang Walang place. fire. Sigurado kang ano, ha? Fire protected dyan, ha? Ay, sana. Fireplace. Outfits. Game na ba? Praise report, si Odette, normal ang kanyang Ah. mga blood report. At saka yung kanyang cancer is cancer-free na siya ngayon. Hindi, wala pa naman sinabi. Oh, Pero yun na, going there claim mo na already. yun. Claim na natin. Yun eh. Hindi, pero maganda yon. Maganda na favorable ang kanyang test result. Rosario Lising. Diba? Nanay Rosario Lising and Pastor Sonny Rivera. Ayan, 28 Rosario Lising. Pastor, how are you? How is you? A long time no see. I know, ha? Ah. For a few days. Hindi, better. Much better. Kasi nung Ay, oo. Sunday, masama talaga pakiramdam ko. I know, right? Oo. Ano kasi, di alam mo sa atin, taglamig, tapos merong mga usok. Yan. Eh, ano kaya, oo. Dito sa area namin, parang nalalanghap namin lahat ng Ay, oo, meron pa rin dyan. Ano? fire. Malapit ba kayo dun sa Di ba may sunog uli? wildfire dyan sa ano? Doon sa Eaton Fire, yung malapit sa Pasadena. Tapos na yon. siguro oo. Pero we were about, hindi pa naman mga 15 minutes away. Oy, Oo, 15 minutes away. Malapit-lapit din malapit yun, na ha? yun. Oo. Oo. Pero malapit enough na yung naaamoy mo yung usok. Oo. At saka, so Oo. talagang allergy galore. Ayun. Uh-huh. Ang hirap nito yung sasakyan eh. Puro Abo. ano bang tawag doon? Yung Abo. abo. Yun. Abo. Oo. Paggising mo. Nga. Pag pinunasan mo yung sasakyan mo ng basahan ng gano'n, ginanon mo, ala, magagasgas yun. Dapat yung, anong tawag doon? Yung pang feather dust. Feather dust ba yun? Oh, feather duster. Oh, Hindi, yun. ang solution doon, itakbo na lang mo yung kotse mo. Hanggang mawala. Hindi, tapatan mo ng blower. Pwedeng pagpag na lang siya. Oo. Yan na lang ang gawin natin. O, di ba? Ayos. Mukhang malamig dyan, ah. Malamig Oh, na. yeah, nasa Jacket 40. natin, ah. Nasa 42 kami. Nakamedyas nga ako makapal eh. Ano? Oo. Hirap ng Yan ang ano natin, eh. Actually, may heater na nakatapat sa akin, eh. Kaya pala. Kaya Ang may- heater namin yung mga computers, mainit eh. Mainit, oo. Nagbibigay ng init. Yung Yeah. ilaw, yun ang nagbibigay ng init sa amin. Yun lang ang problema kasi na pag nag-heater, although mga kaibigan natin sa taga-Pilipinas, alam ko hindi kayo gumagamit ng heater, pero dito talaga nakaka-dry ng skin. Mhm. Kaya ngayon, parang
Kailangan ko nung, ano yun, sa lip balm. Oo, Ah, oo. ah. Kasi feeling ko parang, ang ano niya, ang sakit. Oo. Diba? Ang ginagawa namin, nagbubukas kami ng heater habang wala kami doon. Para pagpasok, mainit na. Oh. Turn off na namin. Kasi kahit Oo. naka-thermal blanket ka, paghiga mo pa rin yung, syempre yung unan mo, Oo. malamig, Malamig. Malamig pa rin. Oh, yung bedsheet mo kailangan naka-thermal din. Oh, Mm. ayan. Pero In other words, lahat na naka-plug ka. O mamaya, paggising mo, sunog ka na. kamag-anak mo na yung rotisserie chicken dun. Naprito ka na pala ng sarili mong blanket. Pero pag sobrang init na nakatalukbong, pinagpapawisan naman ako. Oo. Pawis Mahirap ako. nga kasi parang hindi mo maintindihan yung pakiramdam mo. Kung mainit ba talaga o malamig o ano. O, pag nagsobrahan ka naman ng ano eh. Pero Mm. sabi ko bakit ang winter natin ngayon lang pumasok? Dapat nung December to eh. 'Di ba nag-start? Medyo late Oo actually. nga. Pero parang mas matindi ang lamig this year compared Yeah. to last year. Hindi ko naramdaman yung ganitong Mm-mm. Yeah, ang weather forecast natin itong week na ito hanggang next. Wala pa tayong next week. ulan yan ha. Pag Ano umulan yan? pa yan, mas Malamig. grabe. Oo. Wag naman sana. Lord, wag muna umulan. Oo. Ay, kailangan natin, Pastora. Okay na yung malamig, wag na yung umulan. Hindi, wala tayong tubig. Ganon. Sige, Lord. Para sige. matuloy Pag yung umulan na ano, hindi malamig. matigil na yung apoy. Pag umulan naman, magla-landslide naman. Konti lang naman ng ulan eh. Abo, Wala sabagay kayo. naman. Ayan, andyan si Brother Ogs. Ayan. Nanonood. Hello. Tsaka si Brother. Odetsky. Andyan, nanonood Ayan, sila. nanonood sila. Bueno, bisa na natin kanya magandang topic. Excited ako rito. Maging Maging Magaling. sigaran. Ay, akala ko. magaling. Anong sa English nito, Pastel? To be good. Be smart? To be super. Ganon? Super. Maging magaling? Oo. Be smart, ano? Oo. Yeah. Oo. Galing ko na mag-translate ng Tagalog. Yeah. Ano siya, Oo. maging magaling? Maging magaling, so be smart. Di ba? Tama ba? Correct me if I'm wrong. Hindi. Oh. Maging Yeah, tama magaling. yan. Tama. Yes, maiintindihan natin. Ayan, yan. Ayan. Okay. To, sige. As we study this. Okay. Okay, so tayo po ay mag-umpisa. Kung pwede po, tayo po ay manalangin muna bago tayo mag-umpisa. Okay. Let's pray. Our dear Heavenly Father, our dear Lord, our Savior, our best friend, salamat po sa araw na binigay niyo sa amin para kami po ay makapag-aral ng inyong salita. Salamat po sa maraming praise report na aming napakinggan, sa mga miracles na ginagawa mo sa aming mga buhay. Lord God, dahil napakadakila niyo sa amin. And Lord, as we approach your word, sana po kami po ay mabago ni ito. Kami po ay maging mas magaling, mas mabuti, Lord God, sa aming walk of faith to follow you, Lord. Help us, Lord, to see what you want us to see, Lord God. We just want to give you honor and glory and praise. Thank you po sa iRadio at sa mga tagapakinig, Lord God. Sana po you are with them even right now, Lord God, and you are answering their prayers and blessing them. Amen. We thank you once again. We give you honor and praise. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah! Okay. So, ang ating scripture verse po for today is actually 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Habang hinahanap niyo po yon, yung 1 Corinthians 15:58, bigyan ko lang po kayo ng konting background kung paano po nabuhayan ako sa verse na ito. Kasi may mga kagaya ng pinag-uusapan natin kanina, may mga pangyayari na nangyari dito sa LA, sa California this last week. Yan po yung mga sinasabi nating mga fires, yung mga sunog na nangyari dito sa may amin. Dahil po ito sa maraming reasons kung ba't nagkaroon ng sunog, pero dahil po rin ito doon sa sinasabi nilang Santa Ana winds. Napakalakas kasi ng hangin na dumaan dito sa amin at pag may malalakas na hangin, ang nangyayari nagkakaroon ng mga brush fire.
Ang naging result ay isang napakalaking wildfire na siyang sumira sa, alam mo, sa isang area na tinatawag nating Pacific Palisades. Kumbaga, kung ikukumpara natin po yan sa Pilipinas, parang yan po yung Forbes Park ng ating ng sa atin, no? Parang sinabi mo, nag-umpisa ang sunog, naubos ang Forbes Park. Okay? O kaya sinasabi mong BGC. Okay? Yun namang isa pong fire, yung sinasabi naming Eaton Fire, parang sinabi mo na sunog ang Green Hills. Yan. Ganyan. Yan ang comparison. So ito po ay mga area na pwede mo na sabihin, ang mga nakatira doon medyo mas may kaya. Okay? Mas well off ng konti. Pero in a split second, nawala yung lahat ng ari-arian nila. Nawala yung kanilang mga, kumbaga sinasabi mo, pinaghirapan nila for years and years. You know, may isang nag-share sa, nakita ko sa Facebook, yung auntie niya who is now si Sister Jenny to. Yung auntie niya is about 76 years old, 78 years old, somewhere there. Tagal na siya nakatira sa Altadena kung nasaan yung Eaton Fire. And retired na siya. Doon siya nagre-retire sa bahay niya. Nasunog ang kanyang bahay sa isang idlap. Everything na he worked for, may isang story nga sa news the day before the fire. So, ang fire na January 9, di ba? The day before the fire, on the 8th, he just signed yung huli niyang payment para sa bahay niya. Huling mortgage. Oy, Fully paid the day before. Tapos nasunog. naabo. Oo. Tas kanina, may isa kaming estudyante sa piano, kinukwento niya, yung teacher daw ng anak niya, bumili ng bahay sa Altadena. 10 days pa lang sila nakatira sa bahay nila. Nasunog ang kanilang bagong bahay. 10 days pa lang sila nakatira doon. Ang masaklap sa pangyayari na nangyari sa kanila, hindi pala covered ng insurance. Kasi fire. Fire eh. Alam mo dito sa amin, ang mga insurance company medyo tricky. Pag nakatira ka sa fire zone, Ayaw nila. hindi covered, kala mo covered ka. Yung palang may clause na pag nakatira ka sa fire zone, walang coverage ng fire. So nasunog ang bahay nila na 10 days pa lang nila tinitirhan at hindi covered ng insurance. Tapos ang what is bitter about that is kailangan mo pa rin bayaran yung bahay kahit wala nang bahay doon. Hindi hihinto ang mortgage payment mo. Kailangan ka pa rin magbayad. So imagine lahat ng pinaghirapan mo, pinag-ipunan mo, everything you saved up for, gone in a matter of minutes. Ano ba, yung lahat ba ng effort mo, lahat ng time na binigay mo dyan, ano ba yon? Walang ibig sabihin? Walang relevance? Was it all in vain? So yan po ang mga tanong na pwedeng pumasok sa isipan ng mga taong kumbaga naapektuhan ng fire, di ba? Ngayon, since January pa rin naman, New Year pa naman, pwede nating isipin na kasama pa rin to sa New Year's resolution. So our verse for today, 1 Corinthians 15:58, has to do with laboring. Is our labor in vain? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, reading from the New King James Version, sabi po doon, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. So, ang message po natin today, ang title na binigay po natin dyan ay Maging Magaling. Okay? Pag tinranslate natin sa English, literally, it means to abound. To abound in the work of the Lord, to be abounding in Him. Maging magaling tayo sa gawain natin pagdating sa Panginoon. Yan po dapat ang ating New Year's resolution.
na tayo ay maging magaling sa ginagawa natin para sa Panginoon. Pag tiningnan niyo po yung verse, yung first word niya is therefore. Pag nakakita po tayo ng word na therefore, parang conclusion yan. Kumbaga, ang ibig sabihin ng therefore, kumbaga sa wika, sasabihin natin, sa makatwid or in conclusion, yan ang ibig sabihin ng therefore. So, dahil conclusion siya, kailangan natin tingnan kung ano yung sinabi ng last 3 verses bago tayo dumating sa verse 58. Sabi po dun sa last 3 verses bago mag-verse 58 ng 1 Corinthians 15. Sabi po doon, O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? The sting of death is sin. The strength of sin is the law. But thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, ang kamatayan kasi, isa yun sa mga bagay na talagang kinatatakutan ng lahat ng tao. Pero ang problema kasi sa kamatayan, kahit anong gawin mo, hindi ka makakaligtas. Lahat po tayo ay talagang tinakdang magkaroon ng period ang ating buhay dito sa earth. Kumbaga, all of us, it's inevitable that we will all die. Pwede ngang biglaan na aksidente o kagaya niyan, yung nangyari sa fire, biglaan. O pwede ring anticipated na kunwari meron tayong nararamdaman, may mga sakit tayong nakikita sa mga mahal natin sa buhay. So alam natin na doon din siya, doon din dadating yun. Pero bakit ba tayo takot sa kamatayan? Kasi pag tiningnan mo kasi ang kamatayan, parang the end. Parang pag namatay yung tao, ay hindi ko na siya makakausap, hindi ko na siya makakapiling. Wala na akong, wala na akong katandem, wala na yung kapatid ko, wala na lahat. So, we fear death because it seems like yun na ang ending. At yan po ang pakiramdam ng lahat ng tao until Jesus came. Okay? When Jesus came and He died on the cross for us, na-assure po tayo na ang kamatayan, hindi yan ang ending natin. Hindi yan ang last chapter ng buhay natin. In fact, because of Jesus, we know now that death is the transition. Kumbaga, ano yan? Kumbaga sa parang, kumbaga sa biyahe, ano yan? One stop lang yan. Merong kadugtong ang ating journey. Because of what Jesus did, we realize that earth is not our final destination. Ang home natin is in heaven. Okay? Ito nga ang tanong. Kung alam natin na death is not the final destination of a person, kung alam natin na hindi nag-ending ang buhay ng tao sa death, na pwede siyang magkaroon ng assurance na meron siyang hinaharap, di ba good news yun? Yan ang pinakamagandang news na pwede mo ibigay sa isang tao. Na huy, hindi ka kailangan matakot sa kamatayan. Dahil merong magandang mangyayari sa iyo pagkatapos. Ito ngayon ang tanong. Kung yan ang good news, bakit hindi tayo nag-share? Bakit hindi talaga natin ipinapahiwatig sa lahat ng tao na may good news? Kaya example ko dito is, alam niyo nung na-discover ko yung Ninja AirPot, alam niyo yung pressure cooker. Nung a few years ago, na-discover ko yan. Na pag meron kang AirPot, yung linuluto mong sinigang, na isang oras mong pinakukuluan, pag linagay mo sa Ninja AirPot, in 10-15 minutes, tapos na. Malambot na yung karne mo. Mga nilaga mong buto-buto, in 10 minutes, tapos ka na. Ang rice nga, pag sinaing mo, 3 minutes in pressure cooker, pwede ka nang kumain. So, umuwi akong Pilipinas, dala ko si Ninja, di ba? Alam mo, pinamalita ko yun sa lahat ng mga kaibigan ko. Alam mo, itong aking Ninja cooker, itong mga ginagawa niya, within the same day, nakabenta ako ng 3 Ninja. Yun nga lang, wala akong 3 silang umu-order sa akin.
Sabi ko, ay, kasi wala naman akong dalang ganyan. Niya, bakit ka nagsishare ng magandang ano? Tapos wala ka naman palang binibenta. Sabi ko, hindi kasi impressed lang talaga ako dun sa Ninja Cooker eh. Lahat sila talaga umorder. Umorder talaga sila sa Amazon. Pinarating nila sa Pilipinas. At tuwan-tuwa sila. Totoo ang sinasabi ko. Alam mo, naisip ko, siguro kinonvict ako ng Panginoon nun. Kung yung Ninja Cooker nga, nabenta mo. Ako pa. Ba't ako hindi mo ako maibenta? Ayun. Ba't ako hindi mo ako ma-share? Tayo di ba pag may bagong gadget, may bagong nung isang gabi, si Brother Chad, may nakita na naman siya sa Instagram, yung parang solar light na malaking malaki. Mhm. Ganun kalaki. Pag dumaan ka, umiilaw, yung buong playground. Sabi niya, order mo ko niyan, order mo. Yung babae nagsishare nun sa Instagram, di naman kapani-paniwala. Pero nagsishare lang siya, pinakita niya, gusto na bumili ni Brother Chad. Kaya ako sinishare yun kasi yun yung magandang balita na meron tayo na tungkol sa Panginoon, yun na wala nang sting ang death. Wala nang power ang kamatayan. Kaya sinasabi dito sa verse 58, therefore, yan naman pala alam mo na yung good news. Therefore, ito na ang dapat mong gawin. Number 1, kailangan ka maging steadfast. Be steadfast. Kumbaga sa Tagalog ay ikaw ay maging matatag. What does it mean to be steadfast? To be steadfast means na ikaw ay unshakable. Ikaw ay firm. Hindi ka nahihipan ng kung ano man doktrina, hindi ka umaakyat baba dahil ikaw ay nahihirapan sa iyong mga pinagdadaanan. Kumbaga, hindi ka moved by your circumstances. Your emotions are not controlling you. Pag tiningnan mo po to sa original Greek word, ang picture po niya ay isang taong nakaupo sa silya, imbis na siya ay parang paikot-ikot na parang turumpo. Nakaupo lang siya. Calm siya. Fixed siya. So, hindi siya aligaga dahil ang buhay niya ay mahirap, dahil siya ay natataranta dahil sa mga nangyayari sa kanya. Ayan, hindi fixed. Hindi steadfast si Brother Ramon. Iniwan ako. Yan. Anyway. So, sabi nga nila na tayo ay, dahil alam natin kung ano ang ginawa ni Lord para sa atin, tayo po ay maging matatag. Let us be steadfast. Huwag po tayong parang turumpo. Okay, nung a few years ago, may nauso sa Amerika. Uso rin to sa Pilipinas. Alam mo yung paikot-ikot na parang apat siya, yung fidget spinner, yung pinaiikot nila na parang meron siyang, yung sa kamay, ikot sila ng ikot ng ikot. Yung mga bata sa eskwela, lahat sila may hawak na ganon, paikot-ikot. Nung panahon ko, walang ganon. Yung mga bata, iniikot nila ballpen. Diba? Nakikita mo yung mga kabataan, diba? Ganon ang ballpen. Teacher po ako. Pag nakikita ko yung mga estudyante ko, para ako nahihilo kasi puro ganon ng mga ballpen nila. Sabi ko, bakit pa kayo paikot-ikot ng ballpen? Sabi nila, ma'am, kasi naboboard po kami. Tsaka yung mga paan nila, parang kala mo tumatakbo habang nakaupo sa silya, di ba? Tapos minsan, ganon ng kamay. Nagda-drums habang nakaupo sa silya. Hindi sila makastay still. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng isang taong hindi steadfast. Kumbaga, ikot sila ng ikot, hindi sila iinom tayong tubig. Hindi siya mapirme. Okay. Sabi po dito, wag po tayong ganon. Wag po tayong para tayong turumpo. Let us be still. Let us be steadfast. Dahil hindi na po tayo dapat nag-aalala. We can stand firm. Kaya kahit ano po ang nangyayari sa ating buhay, whether we are undergoing trials or whether we are passing through things na hindi natin maintindihan, we stay put. We stay still. We are steadfast. Kumbaga, push lang ng push. Maging matatag tayo. Pangalawa, it says there in that verse, therefore, my beloved brethren, be steadfast, be immovable. Immovable.
In other words, ang pangalawang resolution po natin sa ating buhay, hindi lang po dapat tayo ay matatag, tayo po ay magmatigas. Ngayon, sabi nila, ay, parang negative yung maging nagmamatigas kasi ang concept natin dyan, di ba sa English, ang taong nagmamatigas, sabi natin, ano yan? Stubborn, di ba? May mga taong stubborn. Matigas sila, matigas ang ulo, matigas ang puso, basta matigas sila, hindi sila nag-a-adjust. Yan yung ano. Pero meron pong magandang pagmamatigas. Pero yung tinatawag nating immovable. When you are immovable when it comes to God, ikaw ay isang taong devoted sa Panginoon, kahit ano pa ang circumstances na nangyayari sa ating buhay. Kahit tao ang tinitingnan mo, hindi ka na didistract sa tao. Kahit sabihin natin, they fail you, or kahit sabihin natin, they hurt you, or nagpapagalit sila sa'yo, o naiinis ka sa kanila, hindi ka nayayanig. Ano ka? Nagmamatigas ka pagdating sa faith mo, sa pag-serve mo sa Panginoon. Another word for it is persistent. Ikaw ay faithful. So the word immovable is also used in another passage. Pag tiningnan po natin sa Colossians chapter 1 verse 23, sabi po doon, Colossians 1:23 says, "If indeed you continue in the faith, firmly established and steadfast, and not shifting." Yan po ang ibig sabihin ng immovable. Not shifting from the hope of the gospel that you have heard. Okay, so ito pong salitang ito, pag translate po, ito ay, ang ibig sabihin, ito ay isang bagay na hindi pwedeng buhatin from place to place. Hindi po siya nagagalaw. Hindi po siya portable. Okay, siya po ay naka-permanent fixture. May mga bagay na kahit gusto mong buhatin, kagaya nitong piano na ginagamit ko bilang stand ng laptop ko. Kahit gusto ko to ibuhatin, hindi ko to mabubuhat. Kaya ito yung mga bagay na kahit pumasok ka magnanakaw, hindi niya to pwedeng nakawin dahil mababalian siya pag ginalaw niya tong piano na to. Ganon din po tayo pagdating sa ating faith at sa ating pagsisilbi sa ating Panginoon. Kailangan para po tayong yung mga bagay na hindi magalaw, hindi mabuhat, hindi malipat-lipat kung saan-saan. So we are called to be immovable, unwavering. Ngayon, itong pagiging, pag nagmamatigas ka, pwede kang maging unpopular sa mga tao. Kasi ang gusto ng mundo, yung ikaw ay isang taong balimbing. Yan ang gusto ng mundo. Gusto ng mundo, yung ikaw yung type na, yung values mo, o yung mga sinasabi nating paninindigan mo, yung ikaw yung tipong, sige, sige, kung ano na lang, kung ano yung masaya, sige, okay na yan lahat. Yan ang gusto ng mundo. But if you are a person who is immovable, that means your values, your beliefs, your morals, you are standing for it. Kahit ano pa ang ibato sa'yo ng mundo, hindi ka bibigay. Hindi ka mamumove sa gusto nilang mangyari. So, dalawa na yon pagdating sa resolution. Dapat tayo po, mga kapatid, tayo ay maging matatag. Pangalawa, tayo ay magmatigas pagdating sa ating mga paninindigan sa buhay. Ito na ang pangatlo. And this is where our title comes from. Tayo po ay dapat maging magaling. Yan. Tayo po ay maging magaling. Sabi po sa ating verse dito, verse 58, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, be immovable, always abounding in the work of the Lord." Ito pong word na abounding na ito, ang ibig po sabihin na ito ay you have to be exceeding a fixed measure. Okay, you are going over and above. 'Di ba sabi nga nila, above and beyond the call of duty. Oh, 'di ba? Minsan 'di ba pag tayo ay nasa isang restaurant o kaya tayo ay nagbiyahe,
tinanong tayo ng magbigay ka ng review dun sa mga nag-serve sa'yo. Yung mga waiter na tumulong sa'yo o kaya yung mga may iba nagko-comment, oh, he was very good. He went above and beyond. Okay? His duties. Kumbaga, hindi lang niya minit yung expectation mo, abay, above pa. Mas magaling pa siya dun sa in-expect mo. Kumbaga, talagang super siya. Magaling na magaling siya. So, sinasabi sa atin dito ni Apostle Paul, huwag ka lang maging matatag. Huwag ka lang maging immovable o magmatigas. Ikaw ay maging magaling. Pagdating sa paninilbihan mo sa Panginoon, over and beyond para hindi ka mabalikan ng kung sino man at sabihin, ba't yan lang ang ginawa mo? Ba't yan lang ang binigay mo? Para sabihin, naku, alam mo, hindi ko nga ini-expect na gano'n ang gagawin niya. Wah, over pa. Over na over. Pagdating sa paninilbihan, talagang all the way. 200% siya. Okay? Yan ang call po sa atin. Too many of us kasi kontento eh. Sa Pilipino nga, ang tawag dun, pasang-awa. Ayan, yung mga grade natin. 60, 65, 70, 75. Maganda na yung 70. Ang tawag po dyan, pasang-awa. Okay? Kaya ka pumasa kasi naawa lang sa yung teacher mo. 'Di ba? Kaya pasang-awa. 'Di ba? Eh, pagdating po sa paninilbihan sa Panginoon, ay hindi po pwede yung pasang-awa. Yung kumbaga, minimum. Hindi po pwedeng minimum. We are called to excellence when it comes to God's work. Ito na ang tanong. Ay ano ba yung God's work? Eh hindi naman ako kinol maging pastor. Sasabihin nila, Pastora, hindi naman ako marunong mag-Bible study, hindi naman ako nagtuturo. Aba, hindi po ganon. Sabi po sa Colossians 3:17, whatever you do in work or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Sabi din sa 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink, whatever you do it all for the glory of God. Ang work po ng Panginoon ay hindi lamang pagpapastor, hindi lamang pagtuturo. Kung kayo po ay lola na nag-aalaga ng apo, over and beyond. Yan po ang work na binibigay sa ng Panginoon. Kung kayo po ay tinawag na maging accountant, over and beyond. Kayo po ang dapat pinakamagaling na waiter, pinakamagaling na cook, pinakamagaling na driver, pinakamagaling na lahat. Yan ang work ng Panginoon. Dahil ang work ng Panginoon, hindi lang po yan sa spiritual stuff. Pati po sa lahat ng ginagawa. Alam mo, pag naglinis ka ng bahay, pag nagwalis ka, sabi mo, for to the glory of the Lord, I am sweeping for God's glory. Okay, lilinilis ko to lahat to give honor and praise to God over and beyond. Kaya hindi po pwedeng sabihin sa'yo, naku, ba't ka busy dyan? Ba't yan ba ginagawa mo? Ba't hindi ka nalang manilbihan sa Panginoon? Alam nyo, lahat ng ginagawa natin, paninilbihan yan sa Panginoon. Pag ikaw ay mabuting ina, paninilbihan yan sa Panginoon. Pag ikaw ay mabuting anak, paninilbihan yan sa Panginoon. Pag ikaw ay mabuting estudyante, that is your service to God. And you are called na maging magaling. Okay? Pag ikaw ay hindi nag-aaral, nako, mga anak, hindi po maganda yan. Hindi po yan over and beyond. Kailangan po ibigay natin lahat. Kasi yan po ang tawag sa atin ng Panginoon. Yan lang po ang, pag iniisip nyo, wow, imagine lahat ng ginawa ni Jesus para sa akin. Eh bakit ang binabalik ko sa kanya pasang-awa lang? 'Di ba? Alam ko mahirap, pero ganun po. Kaya pag tayo po nawawalan din ng minsan kasi alam mo nakakapagod naman talaga, 'di ba? 'Di ba? Ati Karim, nakakapagod naman talaga maghugas ng plato. Minsan sinasabi mo, ano ba naman daw? Hindi na ba nag-e-end ito? Unfortunately, mga kapatid, hindi po yan natatapos. Nandiyan po yan. Pero bawat ganun mo ng plato, to God be the glory. For the Lord. For the Lord po ito. Kasi nakikita niya ang iyong puso. Nakikita niya kung anong binibigay mo
sa Kanya. It doesn't matter. Pare-pareho po yan. Hindi po ibig sabihin isang tao ay nagpe-preach mas holy at mas work of the Lord yun. Hindi po dahil, alam mo, ang tao tinitingnan niya kung ano ang attitude mo sa lahat ng ginagawa mo. Whether it is uh, teaching the gospel or whether it is taking care of a small child. All of that is a testimony to the Lord. Diba? Kasi may mga tao nga, hindi naman sila naboborn again sa preaching. Saan sila naboborn again? Naboborn again sila sa testimony na isang tao na naging faithful sa kahit hirap na siya, hindi siya nag-give up. Kanya, ayan siguro talaga ang Kristiyano. Hindi bumibigay. Na hanggang the end, nagsistay siya. Okay, eto na. Promise, final thoughts to the conclusion. Sabi po ng ating verse, whatever you do, mali ako. Eto, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain. Alam niyo yung word knowing, ang example po dyan ay isang bata na, isang bata umakyat siya sa ibabaw ng mesa. At biglang, isipin nyo na lang si Yael, yung aming maliit na 2-year-old na, tumayo si Yael sa ibabaw ng mesa at tumalon. Okay? Tumalon siya bigla. Okay, bakit siya tumalon? Kasi nandun si Pastor Vipin para sumalo sa kanya. Alam niya na pagtalon niya, may sasalo sa kanya. Yun po ang example ng knowing. Parang isang bata na libre siya or free siya to jump into the air dahil alam niya na may sasalo sa kanya. So that is the same concept sa verse na to. That we can be steadfast, we can be immovable, we can be abounding dahil alam natin. Because we know. May assurance tayo that the work that we do for the Lord, we do not labor in vain. Hindi po yan para sa wala. Okay? Kaya po na-example ko yung mga nasa fire na nawalan ng bahay, nawalan ng lahat ng ari-arian nila. Was it in vain? Ganun lang ba yon na parang naging abo? Hindi naman po kasi yung mga memories nila, nandito naman yan sa isip nila, nandito sa puso nila. Yung mga nawala sa kanilang mga bagay, siguro mahihirapan silang bumangon ulit. Pero makakabangon ba sila? Yes. Because everything na pinundar nila dyan, it was not in vain. Tayo rin po, pagdating sa trabaho ng Panginoon, wala po tayong ginagawa na in vain. Lahat po ng ginagawa natin ay may purpose at merong lasting effect. Okay? So, yung fire na yon na nangyari sa atin dito, it may have consumed the properties of the people. Pero, wala bang ibig sabihin lahat ng pinundar nila? Hindi po. Dahil yan po ay lahat may ibig sabihin. So, isipin po natin kahit ano pa man ang pinagdadaanan niyo mga kapatid, huwag po kayong manghinaan ng loob. Kayo po ay maging matatag. At kung kayo po ay parang feeling nyo, gusto niya nang umalis, gusto niya nang gumalaw, wag po. Kayo po ay magmatigas pagdating sa inyong pagsilbi sa Panginoon. At pangatlo, kung kayo po ay binigyan ng ministry o kaya gawain o kaya anything in your everyday life, kayo po ay maging magaling. Do it all for the glory of the Lord. For your labor is never in vain. Amen and amen. Amen. Ibig sabihin na kapag tayo ay magsisilbi sa Panginoon, do our best. Yung pinaka the best natin. Kasi yung ginawa sa atin ng Panginoon, hindi naman baliwala yun . Oo, hindi halfway yun. Hindi halfway. Walang makakagawa nun, kahit sino. Sino bang gusto rito magpapako sa krus? Sino bang gusto ritong lalagyan ng tinik sa korona sa ulo? Ganon. Hahatawin yung likod mo ng, yung, ano ba yung tawag, yung claw?
na pag ginanon sa balat mo, nauuka yung laman mo? Sino bang gusto na maging ganon? Wala. Sinong gumawa? Si Lord lang. Kaya in Yeah. exchange, yung mga ginagawa natin, gawin natin para sa Kanya. Hindi para sa atin, hindi para sa karangalan natin, para sa Kanya. Kaya do it now while we have the chance. Kasi pag bigla kang nasunog ang bahay mo, nabundol yung sasakyan mo, or anything na nangyari sa atin, it's too late. Wala na tayong na-accomplish. Yeah. Yeah. At saka, huwag tayong mapanghihinaan ng loob. Wala naman kasing bagay na permanent sa buhay. May mga ganyan na nangyari, bigla na lang wala lahat. Pero we still have to push forward, 'di ba? Kasi kailangan talaga tayong maging matatag pagdating sa work na hindi nga natin alam kung kailan siya dadating. Malay mo, bukas andyan na si Lord. Oo, 'di ba? Pag tinanong niya, kagaya nung sa servants, 'di ba? What have you done with the talents that I Yeah. have given? 'Di ba? Mahirap yan. Parang ano sabi mo, ay, kasi baka sakali ako na baka pwedeng may next year pa, mga 5 years pa. Meron bang ganun na you're doing something good for the Lord na merong kapalit? Meron bang ganun? Pwede ba yung ganun? Let's say, Lord, to ginagawa ko para sa'yo. Pero ang kapalit nito, meron akong hinihiling or meron akong gustong mangyari. Something like that, you know. Pwede ba yun? I think yung principle dyan is, kasi sabi, di ba, sa Bible, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. But I think that is more reward yan ng Panginoon rather than exchange deal. O parang ganun, di ba? Kasi, Pwede makipag-exchange deal sa Panginoon na, gagawin ko to so pwede bang gawin mo to pa? Hindi ganun po ang, hindi natin pwedeng hingin yun sa Panginoon. But although so many times, lalo na sa mga movies, nakikita natin yan, di ba, yung mga nagdadasal sa chapel na, Lord, pagalingin mo lang siya, promise ko, gagawin ko to, gagawin. yeah. Yeah. The thing is, kung hindi pinagaling ng Panginoon, hindi mo nagagawin. Or kung pinagaling ng Panginoon, gagawin mo ba talaga? Baka mamaya, after a while, makalimutan mo rin gawin. But Hindi God knows what will happen in the future, di ba? Alam niya, kahit kung gagawin mo to, tapos sasabihin mo, okay Lord, ito, magbabasa ako ng Biblia hanggang matapos to. Pagkatapos, pag nakompleto ko na ito, ibigay mo na sa akin yung hinihiling ko. Hindi ko na. Ang tanong, talaga ba? Alam ni Lord na mangyayari. Alam ko istirin mo lang ako. Di ba? Hindi, tsaka, hindi, then it's no longer, okay, ganito na lang ang comparison niya na, di ba? Sabi natin, the over and beyond, di ba? Yeah. What is asked of us? Sabihin na natin, okay, ang employee, may 8-hour shift ka, di ba? So, bayad ka sa 8 hours. Pag nagstay ka over 8 hours, ano ini-expect mo? Overtime, di ba? Overtime. Kung nagstay ka dahil gusto mo yung trabaho mo, mahal mo yung trabaho mo, dahil gusto mo talagang magbigay lang ng self mo, pero walang kapalit, walang overtime. Yun ang above and beyond. Kasi pag binayaran ka ng overtime, bayad ka. Empleyado ka . Diba? What we are being asked here is to go over and beyond the requirements. So, pag nag-exchange deal ka na, gagawin ko to Lord, peso bigay mo sa akin to. Parang bayaran pa rin yun, di ba? Parang swelduhan pa rin yun. So, anong binibigay mo doon? Kung ano expected. May expectation ka sa Panginoon, so gagawin mo to dahil expected mo, sasagutin ka. May kapalit. Oo. Pero, ang calling sa atin is to go beyond, to be excellent, regardless of whether may matatanggap ka o wala. Pag sinagot ni Lord ang prayer mo, blessing yon, reward yon. Pero, hindi yun kabayaran. Hindi ka pwede magpabayad. Diba? Kasi iba yun. Then,
Ano ang motibo mo? Magtatrabaho ka dahil bibigay ni Lord 'to. Mhm. Gagawin mo 'yan dahil bibigay ni Lord 'to. Medyo ano 'yun, hindi na siya out of your love or out of your gratitude for what Mhm. Mhm. in the first place, isipin natin kapatid, bayad ka na, eh. Mhm. Bayad ka na. Mhm. Mhm. Sinave ka na niya. 'Di ka na mamamatay sa kasalanan mo. Mhm. Nagpagawa na siya ng mansion para sa'yo, may townhouse ka na sa langit, Mhm. 'di ba? Yeah. Hihingi ka pa ba? I know. Oo. Hmm, 'pag binigyan ka, good, 'di Mhm. ba? 'Pag hindi ka binigyan, gano'n, 'di ba? Pero walang mali sa humingi, Mhm. Mhm. tatay mo 'yan, eh. Mhm. Ikaw ba, kung makakahingi ka sa parents mo, hindi ka hihingi? Ba, Hihingi siyem ka, alam mo, dahil mahal ka ng parents mo. Yun. Pero, hindi ka maglalabas ng basura dahil alam mong babayaran ka ng $5. Lalabas mo yung basura dahil, hello, in the first place, meron kang ang bahay na tinitirhan. Libre pa Mhm. lahat, ano? Libre pa lahat. Oo. Rent-free. Tapos magtatapo lang ng basura, may bayad pa. Aasta ka pa ng, anong kapalit? Parang, Kapal ng di mukha. ba? Kapang! Okay, may patanong dito, Pastora. From attorney. Sabi po sa verse, give yourselves fully to the work of the Lord. What if ang gift niyo is the gift of prophecy? Not everyone believes in prophecies are prophetic messages. Yes, but the Bible says, when we prophesy, it must be followed by interpretation. Meaning, walang mali sa prophecy because prophecy is used by God. But what is it for? Ano ang interpretasyon? Ano ang sinasabi ng Panginoon? Dahil pag ang prophecy ay hindi rin natin maintindihan, then it may be just mere words. Ito po ay akin lang po, attorney, ha? There is, I believe there is the gift of prophecy, but what is it serving? Is it edifying the body of Christ? Ito ba ay nagpapalago sa pananampalataya ng mga tao o ito ba ay nakaka-confuse lang? Kasi ah, ah, hindi ibig sabihin na dahil ay may gift ako ng ganyan, kailangan gawin ko to, kailangan sabihin ko to, ganyan. Okay, pero it must uh, you have to remember that God does not confuse his people. Hindi yun meant to confuse. So ngayon, pag may prophecy, and this is speaking, ako po kasi may Pentecostal background ako, so I'm very familiar with all of this. I used to think, basta sinabi ni Lord, ganyan, sige, hataw ka na lahat ng gift of tongues na gusto mo, ganyan. Kaso kung wala namang nakakaintindi at wala namang na-edify, wala namang nabibless, Mhm. Amen. eh, then, para saan? Is it just an emotional outburst? Mhm. Mhm. Then gawin mo sa prayer closet mo, you know? But there has to be always a purpose, there has to be order in the church. So, yun lang po yung sa akin, ha. Wag po magagalit ang iba diyan. Ito, Pero yun lang po ang ano ko yeah. pagdating. Follow up question. Also, what does Christianity say about people who claim to be prophets after the times of the Bible? There was somebody who prophesied about what's going to happen in the US before siguro sabi niya ito, the LA fires Mm. happen. Was this a coincidence? Well, ang ano kasi diyan, mahirap diyan, we can take the words of people and say, "Oh yan, ito na nagkatotoo na yung prophecy niya." Well, I cannot say na hindi totoo. But at the same time, ah, wag po natin lahatin. How do I want to explain myself very well para hindi po natin ano. Kasi may mga nababasa din po ako sa Facebook na nagsasabi na nangyari yan sa Hollywood cause the day before, 'di ba, sa awards, Mhm. dinefame nila yung pangalan ni Lord, Uh-huh. making a mockery out of Yeah. God, and that's why all of LA burned. Maganda yung sinabi nung LA First Church, no? Sabi nila, wag naman pong ganon. Hindi Mm. naman po all Hollywood
is anti-God. Yeah. Kami po na LA first, dito po kami sa gitna ng Hollywood. Ibig sabihin po ba, sinunog kami ng Panginoon? Mm. Kami naman ay talagang mahal na mahal namin siya. Mm. Kasi yan po ang problema dahil ganyan po ang sakit ng tao eh. Kasi gusto nila, ay oh yan, yun, yan nangyari dyan dahil yan ang pinrophesy na kasi Mm. ganyan ang ano. Maging maingat po tayo. Wag po natin lahatin. At wag po tayong mabilis na maniwala. Yeah. I believe, yes, dun sa follow-up na nag-comment, there are still prophets. Because it's a biblical gift. There are prophets. But let's check ourselves when we say, what is it for? Huwag mo na sabihin na this fire is judgment upon Hollywood or this fire is judgment upon... Yeah. Nasunog yung isang simbahan natin doon sa fire. Yeah. Altadena Church of the Nazarene, nasunog. Wala naman nag-curse doon, ano. Tama silang kinalaman doon sa pangyayari. Pero bakit sila nadamay? Tapos may mga pictures na, itong bahay ni ganyan, hindi nasunog kasi mabait yan dahil Kristiyano niya. Tumutulong. May mga... May Ganyan, tumutulong may sila. ganon. Ganito. Hindi nasunog yung bahay niya dahil hindi pa meant masunog ang bahay niya. Ang maganda ang sprinkler system niya o baka ganun lang ang ihip ng hangin Yeah, at that. Hangin. Yeah. But you cannot say that one house got burned dahil masama yan, one house didn't get burned dahil Kasi mabuti mabuti sila. yan. Ang tanong is, sa mga pangyayaring ganito, isipin natin, what is God trying to tell me? Yun. Ano ba ang purpose nito? Ano ang lesson that I get from all this? That maybe lahat ito ay bagay lamang ng mundo. Mm. Diba? Let's think of what's important. Or baka it's also saying baka ang naging focus ko ay mali. Mm. Yun ang dapat. Huwag nating sabihin, ito judgment, to judgment. Di kung gano'n, ilang judgment na tayo sa Pilipinas. Nakailang bagyo na ba kayo? Yeah. Diba? Mel Gibson, yung producer ng Passion of Christ and director. Yeah. Nasunog yung kanyang bahay. Nasunog ba? Oh. Alam ko hindi. Hindi nasunog. Mel Gibson, yes. Nasunog ba? Dalawa yung bahay niya. Nasunog isa. Yung isa sa Texas. Yung sa Texas, kasi nang nangyari yun, nasa Texas siya. Oh. So, nung nasunog yung kanyang bahay, ang regret lang niya yung kanyang books na 1600. Yung mga ancient books. Yun lang ang kanyang regret niya. But the rest, sabi niya, nawawala lahat yan, pero it doesn't mean na nawala na rin yung tiwala ko sa Diyos. Yun ang, Yes. yun Yun. niya. Yun ang magandang lesson doon. Diba? Yan ang testimony doon. So, yan yung mga magandang stories na dapat mapulot natin sa mga pangyayaring ganyan. Huwag tayo mag-focus dun sa, ayan, kasi judgment yan. Yan yun ang Lord ang mag-judge. Yeah, eto pa, isa pa. Ewan ko kung nasagot mo to kanina. Kung may gift ka daw ng prophecy, pero hindi mo naman ginagamit. Kasi nag-aalangan siya. Pananagutan daw ba to sa Panginoon? Well, then you have to pray. Pray mo yan. Kasi if you are being urged na gamitin siya, basta yun nga lang ang aking gift of prophecy with interpretation is very important. Kaya ko po nasasabi yan because I also have the gift of prophecy nung bata ako. But many times, I will not, when I do speak the gift of prophecy, it was always with interpretation. Pag walang interpretation, I stop. I stop. Because sabi ko, then, nakakadagdag lang ako sa gulo. Nanggugulo lang ako. Nanggugulo lang. Or kaya, many times, sister or brother, if you have the gift of prophecy, the interpretation also is in your heart and in your mind. So, ikaw rin ang pwedeng interpreter ng sarili mong prophecy. You don't even
Okay. Yeah, sabi ni Brother Ogs, no matter how difficult or seemingly meaningless our work appears, it is meaningful to God because it brings Him glory. For Amen. that reason is not vain. Yun. Amen. Totoo naman. So in Yeah. other words, parang sinasabi natin, Pastora, na kung gusto mo yung ginagawa mo, don't complain. No whining. Just do it because you like it. Because you're doing it for His glory. Sabi mo, ang sarap maghugas ng plato. For your glory, O Lord. Di ba? Sana ganun, Parang, ano? ibig sabihin, anything na ginagawa natin, ginusto natin gawin eh. Kana magreklamo, kanang, kakainis ako na naman gumagawa nito. Wag na, rather not do it. Kasi, you are not glorifying the Lord kasi nagrereklamo ka. Able ka ngang gawin yung bagay na yun eh, di ba? Oh. Yeah, well, yun na nga. But we have to say nga, o nga, na minsan, because we are human, we have that. Kaya dapat laging, ang perspective natin is, ang work ng Lord ay hindi lamang yung holy things. Every single thing you do is a service unto the Lord. Yeah. Yes. Pagwawalis, paglilinis, lahat yan, paninilbihan sa Panginoon. Okay. Ngayon, kung pagod ka na talaga at ayaw mo nang gawin, then Tigil may iba na ang work ng Lord para sa'yo. Mm. Doon ka naman maging fruitful. Doon ka naman maging magaling. Oh, yeah. Yeah. Ngayon, and then, doon naman sa mga hindi pa nakaka-experience ng ganyan, kung gusto nyong tumulong, pwede rin. So, yun lang. Kasi minsan nga, tayo ay, madali tayong, we are very emotional people. Yeah. Tao talaga, we are very Oh, emotional. yeah. Get carried away, left and right, nasa-stress tayo, may mga nasasabi tayong hindi maganda o kaya mali. O kaya may mga times na may naiisip din tayong mga gawin na hindi naman dapat nating gagawin. Pero, thanks be to God because we have victory in Jesus. Amen. Yung baguhin ng bawat isip, there's always room for change. There's always room to improve. Kaya yung mga may gift dyan, gamitin nyo na. Gamitin nyo ang mga gifts. Yes. Amen. Okay. Okay. Wala na tayong mga katanungan dyan? Wala na. Ayos. Press report lang. Praise report. Maganda yung ating opening eh. And Ako merong... report to talaga, dapat wala akong boses ngayong gabi. Oo nga, may tunog ano ka eh. May sipon. Pero okay lang naman. Parang garbled na. Hindi, parang... Pwede kang yung growling. Parang boses Rod Stewart. Hindi, computer ko yun. Naghahanap ng kapalit. Hindi talagang So tawag doon. Ayan, si Odette, praise report niya. Okay, Yes, lahat normal pero- yung lab test niya. Wow. Ayan. Amazing. Praise God. Mas maganda pa lab test niya kasi sa lab test ko. Ako nag-aantay ako ng lab test Oo ko. nga. Kaya magbe-very good ako ngayon. Sana all, ano? Sana all. Ayan. Eh, maraming mga blessings na gusto natin talagang i-share. Marami tayong mga mabait ang Lord sa atin. Kaya nga, sa bawat gagawin natin, we do it for the Lord. As on Colossians 3:23-24, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as reward. It is the Lord Christ you are serving. Ayan. Yan ang ating verse for the day na ginagawa natin ito para sa Kanya, hindi sa ating pangsariling kagustuhan lamang. Ayan. Kaya Kaya wag po tayo ma-frustrate, wag tayo mag-give up. Just go lang, go lang. Kaya natin to. Kaya ni Lord yan. kahit na dumadanas ng mga paghihirap, mga trials, go lang. Go lang yan, go. Oo. Yan. Kaya, maging magaling. Maging magaling. Tayo ay maging magaling. Magaling sa kabutihan, hindi sa kalokohan. Hindi, Kung magaling yun. Pwede ba yung kalokohan? Hindi pwede, di ba? Mali. Ibang magaling. Magaling talaga. As in, super. Be super for the Lord. Yeah. Ayan.
para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Oo. Ayan. Pastora, Meron po pasama bang sa... prayer request? Yes, yung asawa ni Mm. Mary Grace, si J.R. Kabigting. Mataas ang kanyang uric acid noong December Nako. 26 pa. Tubig lang Ngayon yan. magpapacheck up sila. Tubig. Yan. Yan. Maraming Oh. tubig. Uminom siya Sige, ng ayan. 8 glasses of water a day. Ilang 8? More, Gawin more, 10. Ayan. O kaya, advice ko dyan yung, ano ba ininom natin gamot? Yung yung tubig, yung Alkaline. alkaline. water. Oo. Yan. Hindi, alam mo, kasi minsan din, nasa diet din natin yun Ay, eh. Alam mo oo, naman ayun. tayo mga Pilipino, mataas kasi tayo sa mga Yun. bilang salty, mga Yeah. Uric acid. acid. Yun yung mga talong-talong, di ba? Mataas ang Yung may uric mga acid. buto. Yan. Mga sitaw, yung mga beans, yung mga kamatis. Bataw, Yan. patani. Yung bahay kubo. Huwag mo kasi kainin yung buong bahay kubo. Tsaka Okay, yung pagaling mga- ka, JR. Mga laman loob, bawal yan. Ay, Yung oo. pag mataas ang uric acid mo. Mm-mm. Nagkakaroon ka ng gout. Yan. Humingi lang ng prayer eh. Pinagalitan Ay, talaga. pinagalitan ko. Sinermonan pa talaga. Ayan. Naging ano tayo, health show. Okay. Tapos, sige, sino pa ang kailangan ng prayer? Siyempre, ang ating kapatid na si Rachel. Mm. At continue prayer kay Odette, kay Mami, ay kay Pastora Ellen Gonzalez. Yung Okay. cancer niya, stage 1 na lang. Wala na yun. Stage Wala na 1. yun. Wala na yun. Ayan. Claim it. Alaws na. Mm. 8 glasses of coffee daw, sabi ni Pastor Kiko. Talaga ito. Kaya ka pumuputi eh. Talaga. Hindi siya natutulog. Ano yan? Oo. Sabi, ako po may tanong, sabi ni Pastor Kiko. Ah, Ano pong secret ni Papshi? Bakit ang fresh niya po today? ano yan eh. Naligo siya. Nakukuha sa magandang tulog. Hindi. Actually, wala. Magpa-stress ka. Ako nakatulog ngayon maghapon. Hindi naman tulog maghapon. Maghapon akong may kausap sa telepono. Parang ikaw, Pastor. Maghapon ako may kausap sa telepono. Call center yan. Oo. Mm-mm. Isang Pwede oras na ka bawat mag-apply. isang oras bawat calls. Yes. Alam mo ba kayo na ang bago nating ministry? The phone. Three-way Oh. pa yan. Alam mo ba Para sa iRadio meron kaming mga call center, dalawa yan. Si Attorney Lala at saka si Pastora Marivic Liano. Liano. 24 hours yan. Magising yan. Gising yan. Kaya yan tawag namin mga call center yan. Kaya Call pagka center. naghanap sila ng kausap, Tawagan lang sila. tawagan lang sila. Yan. Bigay number. Oo. Okay, yan. Sige, apat pa yung nasa aking prayer list. Si JR, si Sister Rachel, si Odette, Pastora Ellen. Yeah. Mm. At lahat ng may sakit na hindi natin alam mo na Yeah. Nahihiya lang magsabi. Nahiya lang magsabi. Nahihiya lang magsabi. Yeah. Yung mami ni Sister Karen Ferrer, di Ay, oo ba? nga pala. Oh. Kumusta na? Okay na siya? Nasa ICU nga, di Oh ba? my gosh. Yun, so, ang pangalan niya ay nag-umpisa sa A. Nasa Nakalimutan telepono ko ko. rin eh. Basta mami. Mami Ma'am? ni Karen. Oo. Mami ni Karen. Yun na lang. Sige. Wala na po ba? Tayo Mhm. pagpipray. Wala na. Going Ano? once, going Siyempre, twice. Naka- sama niyo na rin ako sa prayers. Of course. Alam na this. Mm. God is good. Yun lang ang Yeah. sasabihin natin. Ah. Okay. Pray tayo. Let us pray. Our dear Heavenly Father, salamat po once again, Lord God, for your faithfulness to your people. Salamat po dahil kami po ay natuto, Lord God. Turuan niyo po kami more each day na kami po ay dapat maging mas magaling pagdating sa pag-serve sa inyo, Lord God. Na wag po kami panghinaan ng loob. Help us to be steadfast, to be immovable, Lord God, in our service of you. And Lord, even right now, we pray, Lord God, for our brothers and sisters in Christ. Pinagpipray po namin si JR, Lord God, sa kanyang uric acid situation, Lord. Yes, Lord. May you heal him, Lord God. And same po sa kay Sister Rachel, Lord God. Same po sa mami ni
Sister Karen Ferrer, Lord Yes. God. Mhm. Din po kay Pastora Ellen, continue to work in their bodies. Yes, We Lord. thank you, Lord God, Mm. sa normal results po ni Sister Odette sa kanyang Yes, lab praise tests, the Lord Lord. God. Praise the Lord. But we know Praise it is God. because you are our healer, Lord. Amen. And so we know we can come to you anytime, Lord, with the requests and prayer concerns of our brothers and sisters in Christ. Lord, kung sino po man may sakit, Lord God, may you touch them even right now, wherever they are, Lord God. Give them your healing, give them your grace, your strength, your mercy. Kayo po ang humipos sa kanila from the top of their head Amen. down Yes, to their Lord. very feet, Lord God. Yes, May Lord. your healing power flow through them, Lord. Mm. Turuan niyo po kami magtiwala sa inyo, Lord God. Yes, Lord Jesus. All these things, Yes, Lord. Jesus. Even Yes, for Lord. the situations in our life, Lord. We pray for Sister Karim even right now. We pray for Brother Ramon. We Mm. pray for Yes, iRadio, Lord Lord. Jesus. Yes. And Lord, whatever we are facing, Lord God, we know all these challenges, Lord God, all these trials and all these tests of faith, Lord, are only used, oh God, to teach us to persevere, Amen. to stand firm, Lord, sa paniniwala at pagtiwala sa inyo, Lord. Help us, Lord, to do all these things Yes, and Lord. to be able to share the very good news, Lord, that you have conquered death. That because of what Jesus had done on the cross, we have been saved. Salamat po, Lord God. We cannot say thank you enough, Lord, for all you do for us. Thank you once again. We praise you. We honor you tonight. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Ayan. Excited ako. Next week, Mm. may bagong series na uumpisahan. Ayun. Tan, Wow. tan, 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 tan. Weekly kayo niyan, ha, Pastora? Weekly, Ha? ha? Weekly kayo. Weekly. Oo. Weekly. Oo. Apat yung aking series. At Wow. saka may pag-game. Inumpisahan ko na. May maggawa ka ng questions siguro mga 5. Bible trivia mo. Sponsor ng iRadio yan. Yan. Oh, sige. Yan. Sige. Gawin natin. Gawin mo na 10. Yan. Ba, magkaka anong bigay mo? Tigto 200 lang. Parang quiz. Yun, ganun. Oo. Parang quiz. Bring out your 1/4 sheet of paper. Yeah. Pass or finish or not finish. Yan. Not finish. Pencils down. Ayan. Okay. Ayan. Sige. Hintayin natin Lalagay ko yan. dito yung mga prayer request sa aking laptop. Ayan. Para mapag-pray ko siya mamayang gabi at bukas. Yan. Okay. Okay, thank you everybody. Thank you, God- Pastora. Ayan. Happy New Year sa iyo. Oh, tayo, nga, tayo ang kakanta. At At yung, yes, yung ay, hymnal, Pastora, yung hymn natin. Oo. meron na. Oo, Yeah. yun ang plano ko. Every week, one hymn. Pakibigay yung kung ano yung kanta para mapag-aralan. Yes. Pakitext Oh, na pag-aaralin lang din natin si Brother Ramon ng hymn. Ay? Ang hymn, siya magturo. O, di ba? Bakit ako? Kasi ilan lang alam kong hymn eh. Representative ng mga lalakwe. Ganun? Si, Ang alam ko lang, oh Lord my God, amazing grace. Ay, naku, marami I pa. surrender marami pa. Yung, ano Tapos yung, the yung- cross? Ano ba yun? Ano ba yon? Basta yung Nakalimutan ko na title. yung Old yung Rugged song. Cross. Old Rugged Cross. Yun, ang ganda nun, Pastora. Pagman ng Easter, Brother Ramon. Pang Easter tuturo ko yun, yan. pang Easter. Oo. Kaya yan, Brother Ramon. Patay. Rugged, maganda yun, Rugged Cross. Ano ang gusto mo? Frank Sinatra style o Elvis Presley? Hindi. Ang gagawin natin, siguro this January, mga hymns na ituro natin, puro Yeah. about, yun, be firm, yung mga resolution, ganyan. Yeah, Tapos, yeah. pag sa February naman, puro mga love na Tungkol hymn. sa love, oo. As March, papunta na tayo sa Easter, ganyan. Easter. Kailan ba start ng Holy Week? Kailan ba Ash Wednesday? Ay, naku. Hindi ko alam. Rin eh. Kailangan ko nasa Pero alam ko, ang Easter this year ay Abril. Oh, O, late siya this late year. siya ngayon. March or April ata. April. Either. Ngayon, April 3, 4. Malamig pa rin yun. Malamig pa rin. Kailan bang huli? Tapos may magbo-birthday na dyan ng Ang April. Passover. Woo! Ay. Ang handa niya puro Tara na. Crossing na tayo. salad, egg sandwich.
Tapos mga rabbit. Ay! Uy! Kawawang mga rabbit. Kawawa naman. Yan. Sige. Thank you, Pastel, thank you. gutom na ako. Ay, Sige. hindi ko Ano pa tayo? kumakain. Pag inom ka ng gamot, Pastel, ha? Nagpizza lang ako. Inom Pizza. ka ng maraming vitamin C. Pizza. Ay, wala akong vitamin C. Nakalimutan ko minum ng vitamin C. Ngayong gabi. Powder ang vitamin C ko. Lagay ko sa tubig. Only eh. super C. Uy, Super C. Ang dami ko ng vitamins. Palaya- Okay ba yun? Sabay-sabay? palayain mo na. Oh, sige na, Pastor. Naghihintay na yung mga Junakis niya. Oo nga. Yung mga aponatics. Yung mga aponatics niya. Ay, hindi. Off duty ako ngayon. Ganun. Nasa mga magulang. Ayun pala. May pasok kasi bukas. Ayun. Oh. Ate na tulog. Dapat. Yeah. Pero bukas yan. Duty na ulit ako. Back to service na naman siya. Sa service. Anyway, it was really fun. Thank you, thank you. Salamat po mga Thank you, kapatid. Pastora. God is good. Amen. God bless, Pastel. Thank you. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Pastora Maribel Bermeo, salamat sa na-share mo ngayong gabi. Maging magaling. Vitamin C coffee. Be smart. Okay, basahin ko yung mga nandito kanina. Sandali ito. Be smart. Okay, Pastor Sammy, Rod, J. Tristan, Andrew Nival, Nanay Rosario Leasing, Pastor Sunny Felinato Perez, Venny Magtoto, Jeremiah Valdez, Mami Yeah. Irene, Rose Lawton from Chicago, Lynn Sales, Nanay Marichu, at Pastor Levi Kuana. Pastor Levy. Lejano Rosalinda, ayan. Pastora Maribel. Vitamin C, coffee. Pampaputi yan. Time to go, guys. Maging magaling tayo sa pagsisilbi sa Panginoon. Tandaan po natin yan na maiksi na ang panahon natin sa mundong ito. Hindi natin alam yung mangyayari bukas. So, while we have the chance, bakit di na natin gawin now na hindi mamaya, hindi bukas, now? Gumawa tayo ng something that will praise God, na to glorify His name. Ano man yun, lahat ng ginagawa natin sa buhay natin, paglalaba, pagluluto, gawain ba, trabaho, sa office, do anything. it for the glory of God. Maraming salamat po hanggang bukas pumili. Sana po ay nagkaroon tayo o nakapulutan natin ng magandang aral ang naibahagi ni Pastor Maridet ngayong araw na ito. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Enjoy your lunch. God bless. Good night. Ingat. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. And then sings my soul, oh my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, and then sings my soul, oh my Savior God, to thee, oh to thee. How great thou art, how great thou art. Went through the woods, and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook, and feel the gentle breeze. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great
shall come with shouts of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart? Shall fill my heart. Then I'll cry in humble adoration. Come and proclaim my day, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art. How great thou art. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.